Hello po. Magandang madaling araw po sa inyong lahat. Nais ko lang pong magkomento tungkol dito sa war on drugs ng ating dating Pangulong Duterte. Dito po sa ginaganap ng Quadcom. Alam niyo po, unfair po ito. Inyo pong ginagawang, sana po makarating ito sa mga congressman. Unfair po itong ginagawa nyo pag-imbestiga dito sa AJK ng dating Pangulong Duterte. Kasi tama po si Congressman Cardema na bakit po ang inyong iniimbita, wala po kayo iniimbita na mga nabiktima ng mga adik sa droga. Dapat po, para maging fair, meron din pong mga biktima dyan ng mga adik. Hindi po yung ang iniimbestigahan nyo lang itong war on drug ng dating Pangulong Duterte sa mga pinatay na adik. Alam niyo po yung mga pulis, sabihin po natin, halimbawa, na pumapatay sila doon sa AJK ng dating Pangulong Duterte. Pagpalagay na po natin, pero hindi po ako naniniwalang pumapatay po ang mga ito. Ipagpalagay po natin na pumapatay nga, sila po hanggang doon lang sa pagpatay. Hindi po katulad ng mga adik na hindi po nasisiyahan na pinatay pa nila. Ganyan po katindi ang drugs pag pumasok po sa isip ng mga adik. Hindi na po nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi po sila nasisiyahan na ito ay patay na. Bukod sa patay na, gagahasain pa nila. Bukod sa ginahasa na nila, hindi pa rin sila nasisiyahan, susunugin pa nila. Kaya po gusto ko, sana po mayroon ding iniimbitahan na mga naging biktima ng adik. Unfair po ito na dinidiin nyo ng dinidiin yung ginawang war on drugs ng ating dating Pangulong Duterte, na kaya po siya inihalal ng tao dahil grabe na po ang droga ng panahon na yun. Kaya nga po siguro dinala siya ang nagdala po sa kanya puro mayayaman na para natatakot na rin sa kanilang buhay. Gusto ko lang po ibigay ang aking panig. At so kung sakali po na iimbitahan ninyo yung mga naging biktima ng adik, willing po akong humarap dyan sa inyong kongreso. Para isalaysay po yung mga ginawa ng adik sa anak ko at sa apo ko. Talaga pong hindi po ako sana gustong mag-live. Pero sa nakikita ko po ay parang unfair po. Mag-imbita rin po kayo ng mga naging biktima ng adik. Hindi pong ang iniimbestigahan nyo lang ay yung mga biktima ng pinatay na mga adik. Yung pong biktima ng adik, dalhin nyo rin po dyan sa kongreso. Iparinig nyo rin po ang side nila. Kagaya ko po, ako po ay willing na tumarap dyan sa Senado para isalaysay ko kung ano po ang ginawa ng mga adik sa anak ko at sa apo ko na 7 taong gulang lamang. Sana po marinig ito ng dating Pangulong Duterte. Gusto ko po ito makarating. Para po ako'y pamasahihan nila kung sakaling ipatawag po ako dyan sa Senado. Pasahihan po nila ako para po isalaysay ko yung naging ginawa ng mga adik sa anak ko. Kung maaari po, itigil na po natin ito kasi yun nga po kaya po nanalo ang dating Pangulong Duterte. Dahil inasahan po siya na siya lamang ang makakapigil dito sa mga adik na ito. Ngayon po, marami nagsasabi na unti-unti pong nababalik na. Maging fair lang po sana. Yun lang pong hinihiling ko. Maging fair lamang sana. Kung iniimbestigahan nyo yung mga pinatay na adik,
ay pwede po bang ibigay nyo rin po ang panig ng mga biktima ng adik? Yun lang po. At ito pong si Trillanes, alam niyo po kasi ang isang tao, kapag galit po yan, wala po yan sasabihin mabuti. Masama sa kanyang kapwa na kinagagalitan niya. Galit po itong si Trillanes sa dating Pangulo, Duterte, kaya po yan ganyan. Huwag na po tayo mag-expect na magsasalita yan ng mabuti para sa ating Pangulong Duterte. Galit po yan eh. Ganon po ang tao pag galit. Kung maaari nga po siraan, dagdagan pa ang lahat ng paninira. Ganon po yun eh. Talaga pong hindi po ako dapat magla-live pero ako po napilitan. Gusto ko po itong makarating sa mga congressman. Maging parehas po sana kayo. Dito po ako sa Lucena City under ni Congressman Suarez ay siguro po Congressman Suarez nga. Makarating sana po ito para po naman maging fair ang laban. Kasi po ako, ang aking anak, ang aking apong walang kamalay-malay ay naging biktima ng adik. Isasalaysay ko po na hindi lang ito basta pinatay. Marami pong pangginawa. Ganyan po ang utak ng adik. Hindi po kagaya ng pulis na pag pumatay, patay na tapos naiiwanan na. Ang adik po kapag lango-lango na, hindi po yan masisiyahan na pinatay lang nila. Gagahasain pa, susunugin pa, kung ano-ano pa. Kaya po sana, itigil nyo na lang po yan, JK sa dating Pangulong Duterte. Tanggapin po natin ang katotohanan na po yan ay, inihalang ng tao dahil nga po dyan sa mga adik na yan, na malalang mga panahon na yon. Kaya po yan siguro nanalo. Hanggang dito na lang po. Sana po inihiling ko makarating ito sa dating Pangulong Duterte, sa mga congressman. Tigil na lang po natin ito kasi po ganyan po ang mga Pilipino. Pag pasasamain ng tao, lahat na lang gagawin. Lahat na lang. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon lahat. Salamat po.